Mahirap man, kailangan natin itong gawin. Kailangan natin magsakripisyo upang masiguro na nailayo natin sa kapahamakan ng ating mamamayan. Dahil mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magpurwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give Pambihira, no? Mga walang hiya talaga, nagstanding open, no, ha? Nagsipagtayuan pa at nagpalakpakan. Malamang nandito din yung taga DHS-UD, ha? Ang mga traidor at mga kawatan sa DHS-UD, nakikinig din riyan, ha? Anyway, yung 2025 po ang pinakamakasaysayang taon sa balat ng demokratikong kasaysayan ng ating bayan. Ano po? Simula nang igawad po sa atin ang kalayaan noong July 4, 1946. Ito na yung pinakamakasaysayan taon. Sapagkat hindi lamang tinukoy ang mga salot na kurakot bilang mga anay na sumisira sa lipunang Pilipino, ano po, mismong ang Pangulo pa, nakaupong Pangulo for the first time in the history of our democratic republic, ang whistleblower. Alam niyo po, karaniwan na nangyayari, yung pong Pangulo sa ating bayang Magiliw, ang mastermind, ang anay, mastermind ng lahat ng mga kurakutan sa buong pamahalaan na kayang-kaya niya namang gawin sapagkat hawak niya ang pulis, hawak niya ang militar, at hawak niya ang susi ng kahadihiro o ng ating kabangbayan. Pero, ibang klase ang ginawa ni dating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang kanyang tinumbok ang mga salot na kurakot, kundi ipinag-utos pa niya ang puspusang pagpapanagot. Investigasyon dito, investigasyon doon para mapanagot ang mga salot na kurakot.
ang siste. Give Siyempre, a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. okay. Sandali lamang po, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ha? Mamaya naman, po, steady ka muna dyan, huminga ka muna, no po, huminga ka muna ng medyo lalim naman po, ano po. So, ano mo na, now comes, sabi nga ng mga zero, ang hardest part. Diba? Ang pinakamabigat po na bahagi ay kung paano po mapapanagot ang mga salot na kurakot. Paano magagawa na agaran silang himas, rehas, at mababawi ang mga ninakaw nila sa kabambayan. Di ba? May mga Island pa ngayon ang mga nagrarally. Ikulong, panagutin, bawiin ang kwarta at siguraduhin na wag na mangyaring muli ang pangungulimbat sa kabambayan. Tara, samahan po ninyo ako. Atin pong kikilatisin kung ano-ano pong mga mungkahi ang kanang inilapag ng kinaukulan ng mga death thinking class, at sukatin po natin, timbangin, takalin kung sino ang makikinabang sa kanilang mga inilapag na mga mungkahi. Ano po? Mungkahing solusyon sa korupsyon. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Kapwa ko, soberanong mga mamayang Pilipino, lalo tigit ang aking mga kahanay sa hanay ng 99.9% it's a pwera. Good morning po sa inyong lahat. At bago ang lahat, mga luma ay dapat natin palitan na. Opo. Sandali mo na, mukha naman may nawawala din niya. Ay, nawawala nga ba? O nga, ano? Parang meron nga nawawala. Well, anyway, kunin natin na. Saglit lang. Hindi po tayo matatagalan dito. Sandali naman po ito eh. Pambira. Kala ko Boy Scout na ako. Kulang pa pala sa preparasyones. Hanap din natin yan. Ito. Yan. Sandali lamang po. Opo. Saan ba yan? Foto, komentaryo. Ano to? Alright. Ito. Andito yan eh. Hindi tayo magkakamali. Andito po yan. Halimbawa, ito siya. Yan. Okay? Kailangan po ha, tati ipabalandra po ito. Ayan. Para po ika nga nakikita nyo na, nadidinig nyo pa, nababasa pa po ninyo. So, mahirap po na, kumbaga para po mas madaling tumimo sa inyong mga isipan kung ano po ang ating ditong ipinangangalandakan. Ayan. Yan, okay? So, meron po tayong hinahanap. Meron pa, sabit lamang po, Ito naman ay ang
himagsikan. O, ito na ngayon, di ba? Para namang alders, ano ha? Artikulo, yan. Yon. Ito na. Atin na siya na eyeball, ladies and gentlemen of the jury. Ito po yung ating ika nga mga materialis puertes upang lalo po tayong magkaliwanagan, no? Alam po ninyo, malalaman po ninyo kung ano po ang ating pinaghuhugutan ng ating pong ipinangangalandakan. Siyempre, kailangan po may resibo. Ika nga may ebidensya. Kaya ayusin natin ang ebidensya. Okay. Hindi naman po meron pa yata ako isa pang hinahanap eh. Okay, so alisin muna natin ito. Ano po ba hinahanap ko? Meron pa ba? Mukhang wala na. Okay, sige. So, go na po tayo. Ano po? Asan na yun? Wala na naman. Okay. So, ito na po tayo. Right. And so, ladies and gentlemen of the jury, ano po, nasabi ko na nga, ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang inyo abang lingkod. Ano po, at tayo din po ay founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. PhD po inyong lingkod, Public Administration Honoris Causa. Honoris Causa, ibig po sabihin, ito po ay hindi ko pinag-aralan sa regular na eskwelahan. Ano po? Bagkos, ito pong aking honoris causa, ibig sabihin, kinikilala po ang akin na pong kausa. O, ang mga ginagawa ko na. So, hindi ko man napag-aralan sa paaralan, napag-aralan ko ito sa realidad, sa totoong buhay, sa tunay na mga pangyayari, sa buhay-buhay po natin pare-pareho. At akin pong ina-apply na ang advokasya. Kung kaya nang makita po tayo ng isang nagbibigay ng mga ganitong pagkilala, ay binigyan po tayo ng PhD in Public Administration Honoris Causa. At ang atin po isinusulong dito ay ang dakila at dalisay na diwa ng halalan. Ipagpatuloy lamang po natin ang inumpisa ng ating mga ninuno, ang mga original na puwersa at sa puwera. Sina Gat, Jose Rizal, Gat Andres Bonifacio, 10 ng ating mga ninunong katipuneros na hindi po alintana naglapag. Kanila pong itinaya ang kanila mismo mga buhay, hindi lamang po pawis, dugo, o luha, kundi maging kanilang buhay. Ultimo sakripisyo sa ngalan ng kalayaan sa tunay na diwa ng demokrasya. So, okay, so, atin pong kikilatisin rito kung susukatin, tatakalin, kung yung po bang mga inihahain na solusyon sa korupsyon ay batay sa sentido komun o kaungasan kaisipang salat sa lohika at katotohanan. Yan po ating tatakalin po rito. Ano po? At syempre pa, walang kaduda-duda po. Para sa akin at least, ano ha? At syempre, akin din pong kayong kukumbinsihin, no? Sa aking na sumang-ayon sa aking pananaw. Right? Napunta na yan doon. No? Okay, sige. Okay. No? Pero bago pala, bago natin sukatin ang kanila pong mga iminumungkahi, inihahaimungkahi na
solusyon sa korupsyon. Nais ko rin pong bigyan din na si Pangulong Bongbong Marcos, kumbaga ay walks the talk. Kung ano po kanyang pinangalandakan doon po sa kanyang second SONA, ay talagang ngayon ay kanyang isinasa katuparan. Hindi niya lang isinasa isip, bagkos, at isinasa puso, kanya pa itong isinasa katuparan. Ano po ba yung kanyang pinangalandakan? In exposed, I will be accepting their resignations. In their stead, we will install individuals with unquestionable integrity who will be effective and trustworthy in handling the task of eliminating this dreaded and corrosive social curse. We cannot tolerate corruption or incompetence in government. For all So malinaw po ang sinasabi ni Pangulong Marcos. We cannot, wala dapat tayong, o hindi po natin dapat itinotolerate ang mga kurakot. Walang puwang ang mga kurakot at ang mga inutil sa gobyerno. Kaya nga po siguro napalitan yung pong dating direktor ng DHSUD Region 3 dahil abay ilang taon na po naming inihain. 2021 pa po may inihain na kaming petisyon sa DHSUD Region 3 upang kansilahin at o i-revoke ang rehistro ng Dika Home Subdivision Mikawayan Homeowners Association sa kadahilanan na ito po ay fraudulently registered. Apo, mga peke na residente at homeowners po ang kanilang incorporators / directors. At hindi din po nagkaroon ng halalan at bukod pa doon, wala din po pinagugutan sa mismong batas. Republic Act 1904 or Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association ano po na pinahintulutan pa ang developer o project owner na mag-initiate ng pag-uorganisa ng HOA. At lalo't higit, wala din po ni katiting na mandato o karapatan ito pong DHSUD Region 3 na aprobahan yung pong mga kung tawagin daw nila ay interim HOA. There is no such thing as interim HOA po, ano po, sa RA 9904. Pero ginawa po nila. O kaya napalitan na po ang bagong direktor ngayon ay si Attorney Richard L. Manila, CE, ano po, civil engineer, at kumuha naman siya ng karapatang aksyon. Pero kapos po imbis na kansilahin o i-revoke ang rehistro ng Deka Homes Mikawayan Homeowners Association, ang ginawa po niya, idiniklara niya lang na functus officio ang mga direktor. Tinuldukan niya lang ang kanilang termino. Mga huwad nga po yun Labag sa batas, alinsunod sa IRR Section 37 ng IRR ng RA 9904, dapat po motu proprio kakansilahin ang kanilang rehistro. Ab initio, hindi po tutuldukan lang ang kanilang terminal. Well, anyway, so yan po ang kumbaga PBBM walks his talk, ano po. Ngayon, ang problema po natin sa ating bayang Magiliw, sa ating gobyerno po, sa good governance po, bagaman ang makakamtan ng makatarungan at makataong lipunan, abay, kapag may makatao at makatarungan na lipunan, ano po ang kasunod po noon?
Pag may katarungan, may kapayapaan. At kapag may kapayapaan, natural may kaunlaran. Ang mga mamayan, o para sa mga mamayan, ngunit, datapwat subalit, ang kabaliktaran po noon, butas ang bulsa ng mga opisyal at kawani sa gobyerno. Apa, pag may good governance, butas po ang mga bulsa po nila. Kaya ayaw nila eh. Lalo na siyempre, hindi naman sila napapanagot eh. Di po ba? Pati sila magnakaw. Ba't nila iinterpretahin ng totoo, tunay, ang letra at espiritu ng batas? Na kung saan magdudulot ng good governance pero butas ang bulsa nila. Diba? O de, kalikutin na lang nila. Karga nila ng karga ng kung ano-ano mga violation kahit wala. Kahit walang nilabag na batas. Diba? Ang mga mamayan para makipag-areglo. Areglo. Susuhulan sila. Diba? Ay, nako. Yun nga, ating exhibit number 1 dito, yung pong ginagawa sa DHSUD. Kinakalikot ang batas. Binababoy ang IRR para maikakalakal po nila. Ganon din yung ginagawa sa Comelec Cotong. Ganon din sa DPWH, sa DSWD, sa Office of the Vice President. Sa lahat, sa LTO, kung saan-saan, sa lahat po ng mga ahensya, instrumentalidad ng gobyerno. Yan po problema sa atin dahil ang mga opisyal at mga kawani ay mga noli me tangere. Mga untouchable po sila. Dahil kontrolado po nila ang pinauso rito sa ating bayan na hukuman trial by palakasan. Lalo na siyempre pagka ang mastermind ay yung Pangulo, di protektado lahat. Pwede niyang utusan ng DOJ, wag sampahan ng kaso yan. Bagkus ang sampahan mo ng kaso, yung mga whistleblower, o yung mga katulad na limbawa ni na Major General Renato P. Miranda, ng Marines, Marine Corps, na nagsalita at nagpaimbestiga kung paano ginamit ang mga Marines sa pandaraya nung Hilo Garci controversy nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Awa ng Diyos, pinakulong siya ng administrasyon ni Arroyo. Si Major General Renato P. Miranda, si Brigadier General Danilo Lim, si Colonel Ariel Kirubin, na nanindigan para sa katotohanan, para sa kapakanan ng mga mamayan, pinakulong. Ganon din, si Laila de Lima, Senador Laila de Lima, pinakulong ni Digonggong dahil inimbestigahan niya ang mga anomalya sa Davao City ni Digong at yung mga extrajudicial killing. Yung pong pagsasalvage na ginawa ni Digong doon sa kanyang Davao, gamit ng kanyang Davao Death Squad. Ano po? Si Jun Lozada din. Nakulong din. Dahil sa kanyang pagmamalasakit sa bayan. Dahil sa gusto niya ibulgar ang katiwalian. Si Karandang, Deputy Overall Deputy Ombudsman ng Office of the Ombudsman, pinatanggal sa pwesto, tinanggal sa pwesto ni Digonggong po, dahil sa kanyang ginagawang investigasyon po. And so, ito po pinauso sa atin na kabuktuta hukuman trial by palakasan. Matagal na tayong ginagago nito eh. Ginagawa tayong mga bobo at tanga. Sipin nyo na lang. Mga taga-gobyerno, ang mga nagnanakaw. Ang nag-iimbestiga, mga taga-gobyerno din. Ang nagpo-prosecute, mga taga-gobyerno din. Ang humuhusga, mga taga-gobyerno din.
So imagine na lamang po natin kung ang mastermind na madalas kaysa minsan ay ang Pangulo ng ating bayan, kontrolado niyang lahat, pwede niyang utos o kung ano ang ibig sabihin ng rule of law, kung ano ang due process of law. Ano ho? So, ganyan-ganyan po nangyayari sa ating bayan. Wala po nangyayari at hanggang ngayon po, umpisa pa noong idineklara ating kalayaan, di ho tayo tunay na malaya. July 4, 1946, abay, lalo pa kamong naging malupit ang paggamit ng mga traidor at kawatan sa hukuman Trail Palakasan para wala po sila, uligtas po sila sa pananagutan. Maigi-igi pa nung panahon ng mga Amerikano dahil lahat po ng final decision ng Supreme Court of the Philippines reviewable sa United States Federal Supreme Court. Ano po? Pero ganun pa man, kahit papano, madalang din po napapanagot, pero medyo hindi masyadong korupsyon din po noon dahil alam nila may tulog sila dahil sa mga Amerikano. Ano po? So, ang mungkahi pong solusyon sa korupsyon ng mga kinaukulan ng Sinatong, Grisman, ano po, at ng mga taga-civil society daw, o civil ba, o evil society, no? Pag atin po tinimbang, sinukat, tinakal, malalaman natin kung sinong makikinabang. Halimbawa, anti-political dynasty. Hindi naman matutuldukan ng korupsyon ang pang-aabuso sa pwesto ng anti-political dynasty sapagkat yung po mga may political dynasty, magsisilbi lang po sila mga kingmaker. Magpapatakbo sila ng mga dami po nila. Sila pa rin ang nagmamando, no, ng mga syudad, munisipalidad, sa lahat ng mga halal na posisyon. Tao-tao lang yan, tao-tauhan po nila. Papit lang nila yung kanilang paupuin. No po. Hindi pa rin mapapanagot pag nangurakot sapagkat nandun pa rin po ang kanilang kalasag at tabak. No, ang hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. Ganon din po yung federalismo. Pare-pareho lamang po yan. Parliamentary government, ganon din. Kasi nga ang problema natin ay yung kabuktutan hukuman trial by palakasan. Maging ang death penalty. Yung mga whistleblower pa kamo, mga matitino pa ang mapaparusahan po. So malinaw na sa lahat po na inilalapag na kuno ay solusyon sa korupsyon, no, ang makikinabang ay yung mga salot pa rin na kurakot. Ang mga traidor at kawatan pa rin po, no, sa pamahalaan. Yan po ay, again, ulit ko, yan po ay batay sa sukatang sentido komon o kaungasang kaisipang salat sa lohika at batayan sa mga batas sa diwa ng demokrasya. Pandiktadorya po kasi yung uso sa atin. Yes. Ang hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan, yan po ay pang-diktadorya. Hindi po yan pang-demokrasya. Tandaan po natin yan. Ano po? So, ano po, maglulupasay na lamang ba tayo sa Pasay? O, gagawin natin, magpayanig sa Pasig? Di po. Meron ba tayong magagawa? Meron po. Paano? Alam niyo po, once upon a time, natutunan ni Gat Jose Rizal ano po ang social justice na ipinaglalaban ng mga European. Kasi alam naman, panay ang diwaliw ni Dr. Jose Rizal, ni Gat Jose Rizal sa Europa noong mga panahon po niya. Ano po, nag-aaral po siya. Laga na po doon ang himagsikan sa maraming bansa sa Europa.
Kasi natutunan, namulat po sila na wala naman palang batayan, no, ha, sa katotohanan, no, in fact and in truth, no, ha. Ito pong divine right to rule. Divine right to rule na first world order nung panahon. Na ang sinasabi ng simbahan, o kung hindi man simbahan, dito pong mga isa pang reliyon ng mga Muslim na po, na ang kinatawan, ang hari, diktador, dito po sa bansa, sa lahat ng bansa, ay kinatawan ng Panginoon, di umano. Kaya pag kinwestiyon mo yung kanang otoridad, para mo na rin kinu-question ng Panginoon. So hayaan na po natin. Lahat ng gusto nilang sabihin, lahat ng gusto sinasabi nila, batas. Lahat ng gusto nilang mangyari, yun yung tama, yun yung makadiyos. Ay, so natutunan po ng mga European doon po sa Enlightenment era, no, ang all men are created equal. Na talaga yun ang makadiyos. Bakit equal? Abay, sa isang dakot na lupa at hugot ng hininga mismo galing sa Panginoon, nilikha tayong mga kanyang nilalang. Pare-pareho po tayo. So, ibig sabihin, bakit merong ilan sa atin ang maaring maghari-harian? Or in other words, dapat wala pong maghari-harian. Lahat tayo mga hari. So, daanin natin sa halalan ang pagtukoy kung sino po ating iluklok sa ating pong pamahalaan. At yung mga social injustice po, siyempre, nung mga panahon yun, na nangyayari din sa ating bayan, numero 1 na po doon yung land grabbing. Hindi mo ba? Lahat ng lupain ng ating mga ninuno, kinamkam ng mga Kastila, at pagkatapos pauupahan nila sa ating mga ninuno. Lahat ng ating mga likas na kayamanan, kanila daw. Yung pong manna from heaven, bigay sa atin yun ng Panginoon. Dapat kumuha lang tayo, o sakto lang, kunin natin para lahat meron. Walang mawawalan. Sabi nga ng Panginoon doon sa manna, pagka kinuha mo yan, anong mayayari? Mapapanis lang yan. Hindi mo na pakikinabangan. Ano po? So, sabi, hindi dapat. So, isinilang po yung demokrasya. Sa demokrasya, self-government. Walang hari. Lahat hari. So, walang isa na po pwedeng mangibabaw kaysa ilan, o kaysa karamihan, o sa lahat. Ano po? Ang ika nga ni Abraham Lincoln, sa madaling salita, ang demokrasya ay government of the people, by the people, for the people. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. At ang pinaghuhugutan ng sovereign power ng people ay yung pong kanang karapatan na humusga sa hukuman trial by jury. Bilang mga grand jurors at bilang mga trial jurors. No? Ito po demokrasya yung unang umusbong bumbo sa Athens, Greece. Kaya naman, ang demokrasya ay pinaghalong dalawang Greek words. Ano po? Yung demos na ibig sabihin ay people at kratos na ibig sabihin ay rule. The people shall rule. Ano po? Ngayon, ito naman pong si Gat Andres Bonifacio, abay, namulat siya. Siyempre, doon sa pagmumulat na ginawa naman ni Gato si Rizal. So, kanya pong isinaisip, isinapuso, at isinakatuparan. Ang tunay po
na diwa o ibig sabihin ng social justice. Ito. Kaya hinikayat po niya ang ating mga ninuno na samahan siya sa himagsikan. Tumaya kayo, anya, ng inyong buhay. Hayaan niyong tumulong ang inyong mga luha, pawis at dugo. Maging ialay ang inyong buhay sa ngalan ng kalayaan ng ating mga susunod. Susunod na sa alinlahi. At syempre dahil makatotohanan naman po talaga ang pinanawagan ni God Andres Bonifacio, napakadali naman pong unawain batay sa sentido komon. So, ang ating pong mga ninuno, tumalima, sumama sa kanya, sumama sa laban. Hindi lamang para sa kanilang kapakanan, bagkos para po sa atin na kanilang mga susunod pa na sa alinlahi. Kaya inukit po nila sa manifesto ang tunay na diwa ng himagsikan. Tunay na diwa ng himagsikan. May resibo. Mababasa. Abay, opo. Basahin po natin. Ayan. Ayan po ang ating ang manifesto ng Katipunan. Palagyan natin ng konti para mas malinaw po ninyong mababasa po yan. So katas-taasang kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan. Dito sa numero 72, Azcárraga, Tondo, Maynila, itinatag ang KKKNMA-NB ni Andres Bonifacio. Kasama sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Diodato Arellano, Valentin Diaz, at Jose Dizon, ikapito ng Hulyo 1892. Pangunahing adikain ng lihim na samahan ang mapagkaisa ang lahat ng mga Pilipino at itaguyod ang isang bayang malaya sa pamagitan ng himagsikan. So bayang malaya po. Demokrasya ala Amerika po ito. Bakit kamo? Sapagkat sa pagpapatuloy ng kanilang manifesto, nagtatag ng mga sangguniang bayan. Ito po yung mga konsultasyon na ginagawa ng mga nanunungkulan sa gobyerno at ng mga mamamayan na bilang mga hari. Yung haring bayan. At hukumang balangay sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Ano po ba yung hukumang balangay? Ito po yung jury justice system na minana po, hindi na minana kundi kinopya ng ating mga ninuno doon po sa Magna Carta of 1215 England. Ano po? 1215 pa po pinauso ang demokrasya sa Great Britain. At ayan po ang Artikulo 39 ng Magna Carta of 1215 England. No freeman, walang malaya o timawa na maaring dakpin, ikulong, o kaya alisan ng mga karapatan at mga ari-arian, maging ang pugutan ng ulo. Diba? Hindi lang nilagay dito, pero kasama po yan sa pwedeng ipag-utos ng hari. O kaya ideklarang lumalabas sa batas. O kaya ay itapon sa Babuyan Island. O kaya ay pagkaitan ng kanyang katayuan, diba? Sa lipunan. O sa ano pa mang pamamaraan. Nor will we proceed. At hindi rin kami pupunta doon o sa mga napwersahin ang sinuman. O kaya kami ay magpapadala ng mga tauhan para gawin ang aming
pandurumo o pambubuli. Ay, hindi na pambubuli. Ano pang hari-harian. Ayan, maliban na lamang kung merong makatarungan na husga mula sa kanyang mga kapwa mamamayan. O kaya ay siya lumabag sa batas ng lupang hinirang. So yan po ang nakasaad doon sa Magna Carta of 1215, Magna Carta, the Great Charter of Freedom, na siya naman pong naging precursor ng Bill of Rights ng Amerika. At bukod pa doon sa original na teksto kung saan nakaukit din ang karapatan ng mga Amerikano sa hukuman trial by jury, abay, lalo pang pinatingkad sa Fifth Amendment. No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury. Presentment, akusasyon, indictment, sakdal mula sa grand jury. 23 katao, 18 anyos pataas, marunong na wikang Ingles, nakakaintindi, nakakaunawa, nakakapagsalita, ano po, randomly selected. Of course, kailangan po mag-apply ng mga gusto maging grand juror, no, and out doon sa out of the total number ng mga applicants, yun ang irarapol para matukoy yung 23 katao. Ano po? Pagkatapos, meron pang 6th Amendment sa US Constitution na patungkol din po sa pagpapatatag lalo ng jury justice system. Speedy and public trial by an impartial jury, randomly selected. Para kumbaga makasigurado na talaga namang patas at walang kinikilingan ang mga jurors. At doon din sa 7th Amendment, malinaw na malinaw po, no? Lahat ng desisyon ng trial jury, final and executory. Hindi lamang trial jury, pati po yung grand jury, lahat ng desisyon po nila, final and executory. Hindi po pwedeng baliwalayin, ibasura, kalikutin ng presidente o yung Chief Justice ng Supreme Court. So malinaw na malinaw po kung saan hinugot ang jury justice system po. Hindi po inbensyon ito, invento lamang ng mga Amerikano, kaya lalo na hindi ko invento lang ito ni Kit Kilatis Lagari. Yan po hinugot doon po sa Magna Carta of 1215 England. At mind you, yung po mga ungas sa mga Pilipino na sinasabi na walang kakayahan, karapatan, tayong mga Pilipino na maging grand trial juror. Ano po? Dahil salat daw tayo sa pinag-aralan, karamihan sa atin, grade 1 lang ang tinapos, may back subject pa, wala tayong malalim na kalaman sa batas, kaya hindi ubra ang jury justice system dito. Kaungasan kaisipan po iyon na salat sa luhika at batayan. Sapagkat, ang trabaho lamang po ng juror, tuklasin ang katotohanan. Sino bang sinungaling? Yun bang nag-aakusa o yung inaakusahan? Bagay na kahit na ang 7-year-old idiot ay kayang gampanan. Kayang matukoy ang katotohanan. So hindi kailangan ng juror ang matayog na pinag-aralan o malalim na kalaman sa batas. Sentido komon ng pangkaraniwang tao lang. Swak na po. Kung yung batang paslit nga gamit ang kanyang sentido komon, natutuklasan niya yung katotohanan. Yung 18 anyos pa kaya na marami ng karanasan. Ano po? So, wag ho tayong magpapaguyo doon po sa mga kontra sa hukuman trial by jury ng mga traidor at kawatan ng kanilang mga trolls, ano po, na nagsasabi, naninira sa dakila at dalisay
na mitiin, adhikain ng ating mga ninuno. Doon pa po, ito na po yung advokasya ni Gat Andres Bonifacio sa 10 po natin mga ninuno ng mga katipuneros. Ano po? Ang siste, ito po ay palagi na lang sa tuwi-tuwi na nahaharang po ng mga traidor at kawatan. Ang advokasya po ito. Lalanin po natin. Pinas lang si Gat Andres Bonifacio sapagkat ayaw po ng Campo Aguinaldo na yung pong mababawi na kinamkam na lupain ng mga praile at yung pong mga bastardo. Yung mga bastardong mga Kastilaloy, ano po, may dugong Kastila na dito na itinanganak. Ayaw nila na paghahati-hatian ng sambayan ng Pilipino anumang kaban ng bayan o kaya man ang mababawi sa mga praile at yung kinamkam na lupain. Gusto na suluhin. Ang resibo, well, bukod sa pinatay na si Gat Andres Bonifacio, pati po yung adikain, ang tunay na diwa ng himagsikan, napaslang din po nila. Naharang. Resibo. Ipinagkait po sa 1898 Malulos Constitution ang karapatan sa trial by jury. Ala pong ganong factor sa Bill of Rights. Ganon din po sa 1935 Constitution. Sapagkat ang nais ni Manuel Luis Quezon, I would rather have a Philippines run like hell by Filipinos than a Philippines run like heaven in the Americas. Hindi rin po kasama sa Bill of Rights. Pinagkait din ang karapatan natin. Ang sovereign power, ang kumbaga birthright ng Pilipino, karapatan sa trial by jury. Ganon din sa 1973 Constitution. No? Hindi rin po kasama sa Bill of Rights yun. Pinagkait din po. Ganon din sa 1935 Constitution. Pinagkait din po ang sovereign power natin mga Pilipino, karapatan sa hukuman trial by jury. Yung DepEd, di po itinuturo, hindi minumulat. Ang kabataan, kahit kami nung kabataan kami, po, hindi po tayo iminulat sa tunay na anyo, hugis at kulay ng demokrasya. Hindi po sinasabi sa atin ng sa tunay na demokrasya pala o ang hukuman trial by jury pala ay kambal tuko ng demokrasya. The epitome of democracy. Hindi na itinuturo. Hindi na sinasabi na wala pong tunay na demokrasya sa ating bayang Magiliw ever since. No? Ever since naging independent po ang ating bansa. Wala pong tunay na demokrasya nangyari. In the contrary, or on the contrary, mula pa po nung panahon ng mga Kastila na naghari-harian dito for 333 years hanggang sa mga oras na ito. Ang uso sa ating bayan ay yung pong kabuktutang hukuman trial by palakasan na pangdiktadorya na pamana ng Kastila. Apa, yan po ang nagdudumilat na katotohanan. So, ilan na? Mahigit na po 500 years na uso sa atin ay hukuman trial by palakasan. So, mind you, ladies and gentlemen of the jury, sa 99.9%, it's a pera. Nasa mga kamay po natin na susi. Hawak po natin ang susi. Para makamtan ang makatarungan at makataong lipunan. Para maging realidad ang pangarap Pinoy. Ano po? Pangarap Pinoy na makatarungan at makataong lipunan. At mangyari lamang po yan kapag meron pong hukuman trial by jury ang uso sa bansa.
Paghukuman trial by jury, tiyak po, meron pong laging lulutang ang katarungan. Laging makakamtan ang hustisya. At kapag may katarungan po sa buong bayan, siyempre, may kapayapaan. At kapag may kapayapaan, may bit-bit pong kapayapaan na kaunlaran. Hindi lamang para sa iilan, kundi para sa ating lahat. Ano yung susi na yun? Paano natin gagamitin? Mag-organisa po tayo. Ang pinakamalaking bahagi ng hanay natin po mga soberanong mga mamamayang Pilipino, hindi organisado. Tayo po yun. Ang pwersa 99.9% sa pera. Mag-organisa po tayo, itatag po natin ang partido KKK 2.0 Demokratiko. Ang pangunahin po natin plataforma, ipagpatuloy ang adhikay ng ating mga ninunong katipuneros. Magtatag ng malayang bayan ala demokrasya ng Amerika, complete with sangguniang bayan, powered by hukuman trial by jury,